Just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakaalarma na puro mga menor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin. Di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto. Matapos na gawin ang umano'y pang-aabuso, sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima, hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na Angels of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa. Yun ang sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing Angels of Death umano ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy, lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto kong pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. I understand. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. Dumipensa naman ang kampo ni Kibuloy ukol sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun, kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng PNP na tuloy ang arraignment ni Kibuloy at 4 pang kapwa akusado nito sa Pasig RTC Branch 159 bukas. May kaugnayan nito sa kasong qualified human trafficking. Inihahanda na rin ng pulisya ang seguridad na ipatutupad para sa pagharap ng naturang mga akusado sa korte. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.